magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Good morning po. Amen. So inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo upang ating simulan na po ang gawain ng ating Panginoon sa umagang ito. So bago po yan, tayo po ay umawit ng isang papuri sa Panginoon na kung saan tunay nga po na sabi ng salita ng Panginoon, it is not by might nor by power, but by the Spirit of Jesus, kaya po tayo ay nagkakaroon ng tagumpay. So sa umagang pong ito, imbitahan po natin ang banal na Espiritu ng Panginoon na siya pong manguna sa gawain na ito. Yes, Jesus. Sige po, buksan po natin ang ating mga labi at anyayahan po natin ang banal na Espiritu ng Panginoon sa umagang ito. Yes, Jesus, we honor your name, Lord God. Truly, Lord, you are worthy to be praised, Lord God. We invite your Holy Spirit, Lord God. We invite your holy presence, Lord, sa aming kalagitnaan, Panginoon, oh God. Yes, Jesus. Hallelujah. Sinasamba ka namin. Let your Holy Spirit fill this place. We bless your name. We honor your name, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. Let your kingdom come, let your will be done. Hallelujah. Open the floodgates of heaven, Lord. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Inisin mo kami, gawing karapat-dapat sa'yo. Yes, Lord. Ibuhos mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We welcome your presence, Lord. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Ibutin mo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge your presence, Lord, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Inisin niyo po kami, Lord God. Tawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos. Naisip, nasabi, Lord God, nagawa laban sa iyo, Panginoon. Forgive us, Father, Lord God. Thank you, Jesus. We honor your name, Lord God. Pinagalang namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Spiritong banal, kailangan ko ang kapangyarihan kasama mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Sige po, anyayahan natin ang presensya ng Diyos. Espiritong banal, kailangan ko ang kapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalagot. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at ang tingin
puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Sige po, minsan pa, anayahan natin ang presensya ng Diyos. Yes, Jesus. Espiritong banal, kailangan ko. Need you, Lord. Ang kapangyarihan, pagsabuhay. Yes, Lord. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalagot. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at aktinin, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at aktinin, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Minsan pa po, yes, Jesus. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at aktinin, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Kami lumalapit, ako'y lumalapit. Yes, Jesus. Kain mo at aktinin, puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Sinasamba't minamahal kita. Sinasamba't ka namin. Sinasamba't minamahal kita. Sambahin ang ngalan mo, luwalhatiin ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong grasya, Panginoon, na patuloy na binibigay mo, Diyos, sa bawat sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Kami, Panginoon, ay mananahan, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoong Jesus. Tayo po ay malayang makasasayaw sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen! Hallelujah! Tayo po ay malayang makasasayaw sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan.
umaway tayo sa Panginoon. Ako ay nabubuhay, nangingit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil kanino? Dahil sa'yo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Salamat, Jesus. Salamat sa iyong biyaya. Ako nagkakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapi, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Jesus. Ako ay namumuhay, nangingit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil po kanino? Dahil sa'yo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa po, sa biyaya mo lamang, O Diyos. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Jesus. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord. Salamat sa iyong biyaya. Hallelujah. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen! O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri
po sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo na sama-sama, tayo na sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Pumalakpak. Sige po, gawin natin sa Panginoon. Mindak. Umindak. Umindak po tayo para sa Lord. Lumundag. Lumundag. Amen. At humiyak. Ano po iyaw natin? Minsan pa po. Pumalakpak. Umindak. Kahit ano pong sayaw. Lumundag. Lumundag. At humiyaw. At humiyak. Minsan pa po. Pumalakpak. Pumalakpak. Hallelujah. Umindak. Lumundag. At umiyak. Tayo na sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo na sama-sama, tayo na sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Jesus, nag-iisang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Lord. Tunay nga, Lord, na napakasarap magpuri sa presensya mo, Panginoon. Napakasarap manatili, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. Lahat, Panginoon, ng mga bigat sa buhay, Lord, nawawala, Lord, kapag kami nasa presence mo, Lord God. Kami ay nakakatamo ng kapayapaan, Lord, ng kagalakan sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong sukdulang biyaya na patuloy na pinararanas mo sa bawat sa amin, Lord God. Tunay nga po, Diyos, hindi po ito dahil sa aming mga gawa. Hindi po dahil mabuti kami, hindi po dahil mabait kami, Lord God. Lahat po ng ito ay dahil sa biyaya mo, Panginoon, O God. Kaya po wala po kaming dapat ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon, O God. Ano man ang nakikita mo, Panginoon, na hindi tama sa aming mga puso, Lord God, patawarin niyo po kami, Lord God. Ipakita mo sa amin, Panginoon, na kailangan ka namin, Lord God. Kailangan ka namin sa aming mga buhay, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Kailangan ka namin, O Diyos. Yes, Jesus. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon Diyos. Lahat ng ginagawa natin. Yes, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsundan.
sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sige po, purihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Walang Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Tanggapin mo, Panginoon. Yes, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka. Sige po, patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, Jesus. itatanghal sa Napakabuti mo, buhay Panginoon. ko'y Thank you, Holy Spirit. tanging Tanging ikaw lamang ang aming pupurihin, Diyos. Higit pa Tanging sa sa'yo lamang ang lahat ng kapurihan, Panginoon. ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, pupurihin siya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa po, purihin
Yes, Jesus. Yes, Jesus. We bless your name, Jesus. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We honor your name, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, Lord God. Tunay nga, Lord, sa iyong presensya, Lord God, naroon ang lahat, Panginoon, O God. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay mabuti, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil may isang Diyos, Lord, na nagmamahal, umiibig sa amin, Lord God. Nakauunawa, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, kung meron ka mang nakikita na karumihan sa aming mga puso, kung meron ka mang nakikita hindi tama sa aming mga puso, Lord, tawarin mo kami, Lord God. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, O God. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mahabagin, Panginoon, O God. May isang Diyos, Lord, na patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin, Lord God. Thank you, Jesus, sa iyong walang hanggang biyaya, sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, sa iyo po ang lahat ng karangalan, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus, ang lahat ng papuri, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano ho? Pagpalain po ni Lord ang ating pong mga pamilya at again, nagpapasalamat tayo kay Lord sapagkat ang pag-aaral po ng kanyang mga salita, ano ho, as we study the Word at sa ating pong pagsamba, ano ho, here in the Philippines, meron po tayong freedom to worship God and to study His Word. Batiin nyo nga po yung mga katabi nyo. Good morning, kapatid. Ayan. So, before we go sa ating pong subject, sa ating pong topic, gusto ko pong basahin, ito pong Matthew chapter 24. Ayan. At ganito po sabi in verse 2, ano ho? Ngunit, sa ating pong topic, sinabi niya, dito po Matthew chapter 24, nakikita niyo ang mga gusaling ito. Ganito po sabi. Ibig sabihin yung temple. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng bato. Nasa bundok, verse 3, nasa bundok ng Olibo, si Kristo, samantalang siya'y nakaupo roon, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging tanda ng iyong muling pagparito at katapusan ng mundo? What will be, what are the signs of your coming and the end of the age? Ito ang sabi ni Kristo. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga balita tungkol
sa digmaan. Ito ang sabi ni Kristo. Verse 7. Makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. And I want to emphasize this, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Pag-pray po natin yung Myanmar, more than 1,000 na. Yung namatay sa intensity 8 na lindol. Pag-pray po natin yung purihin po si Lord. Amen. Sa umaga pong ito ay muli we'll study the word. At ang title ng ating pag-aaralan ay ang bansang Israel through the eyes of the Bible. Ano po ba sinasabi ng Biblia tungkol sa bansang Israel? In the Bible, ang bansang Israel is depicted as God's chosen people, a treasured possession by God, an apple of His eye. Israel, he was entrusted with guarding the Word of God. And sharing it with all the nations of the world with a special role in God's plan for salvation and world redemption. Sa Biblia, mga kapatid, mga minamahal, ang bansa pong Israel ay dinescribe na bansang pinili ng Diyos. Kanyang pag-aari na walang katulad o katapat na halaga. At ito ay bukod tangi sa kanyang paningin. Sapagkat pinagkatiwala sa Israel ang salita ng Diyos na ito po ay ibahagi, spread sa lahat ng bansa upang maligtas ang mga tao sa buong mundo. Kapag binasa po natin ang Bible, both Old and the New Testament, ang Biblia, mga kapatid, ay sinulat ng mga Hudyo, except sa Ebanghelyo na sinulat ni San Lucas. Isa po itong doktor, siya po ay taga-Antioch in Syria. Except him. But the whole Bible, every book of the Bible, 66 na books. Bible means Biblios, library. Sinulat ito lahat ng mga Hudyo, except ang Ebanghelyo ni Lucas. Because Lucas, Dr. Luke, was from Antioch, Syria. In the book of Revelation, si Kristo, he is described na mula sa angkan ni Judah, na anak ni Jacob.
pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Ginawa itong Israel nang siya po ay nakipaglaban, nakipagbuno at tinalo niya ang isang anghel ng Panginoon. Ibig pong sabihin, kung wala ang lahi ng mga Hudyo, walang tagapagligtas na pinanganak sapagkat si Kristo ay isang Hudyo at ang sabi sa Bible, as a Jew, He will reign as King of Kings for all eternity. The concept of a remnant, it refers to a small group of people who remain faithful to God. Jews and Gentiles, tayo po yung mga Gentiles, mga Hudyo at mga Hintil, na nanampalataya kay Kristo, nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tawag sa atin ng Bible ay remnants. Because we remain faithful to God during the times of persecution, apostasy, or judgment. Yung remnant, binubuo ito ng mga Hudyo, yung simbahan, yung iglesia, binubuo ng mga Hudyo, at tayo mga Hintil, dinescribe tayo sa Biblia na isang maliit na grupo na nanatiling nagsumampalataya kay Kristo. So tinawag tayong remnant. Amen. Sapagat sa totoo lang, majority, like here in the Philippines, baka less than 10% lang ang nagkiklaim na sila po ay born again. At yung mga nagkiklaim na yon, marami pa ron, malamig ang pananampalataya. Nang lamig na yung pananampalataya, that's why we are called God's remnant. Sumulat po si Pablo in Romans chapter 11 verse 1 to 8 regarding the plan of God na maligtas ang mga Hudyo sapagkat presently majority of them ay hindi po kumikilala kay Kristo. Pag nagpunta kayo sa Israel at kayo ay Kristiyano, you will be persecuted ng mga Hudyo, especially yung mga religious na mga Hudyo. But ang Diyos may pangako, may plano po sa kanila na later on, ako'y naniniwala sa ating panahon, many Jews will come to know Jesus as Lord and Savior ng kanila pong mga buhay. Ang sabi ng Biblia ganito, I will read in Romans chapter 11, beginning with verse 1. Ang sabi ni Pablo ay ganito, ito ang tanong ko, tinakwil ba ng Diyos ang bayan niyang Israel? Ang sabi ni Pablo, hindi. Ako ay isang Israelita galing
sa lahi ni Abraham, kabilang sa angkan ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sabi ng kasulatan kay Elias, kay Elijah? Nanalangin siya sa Diyos sa ginagawa ng Israel sapagkat noong mga panahon na yon, si Elijah, yung sarili niyang mga kababayan, gusto siyang patayin. Verse 3, ang sabi ni Elijah, when he prayed to God, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba ang iyong mga dambana, ako lang ang natira, at ibig pang patayin din. Ano ang sagot ng Diyos kay Elijah? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosang si Baal. Gayon din ngayon, may nalalabi pa o remnant, sabi natin, remnant. May nalalabi pa mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa kanilang mga gawa, sapagkat kung sa gawa, hindi ito ituturing na kagandahang loob. Hindi nakamta ng buong Israel ang kanyang nais sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lang ang nagkamit nito. Ang sabi ng kasulatan, binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di nakakakita at mga taingang di nakarinig hanggang sa panahong ito. Ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, malinaw, sapagkat sa ating panahon, marami pong mga Kristiyano, mga pastor, mga theologian nagtuturo, ang sabi nila, ang mga Hudyo, tinakwil na ng Diyos. Yun po yung doktrina ng replacement theology. Na ang Diyos wala nang pakailam sa mga Hudyo, sapagkat pinatay nila si Kristo. In fact, yan ang sabi ni Martin Luther. Wala nang pakialam ang Diyos sa mga Hudyo. Ang simbahan na lang ang dinidil, sinasamahan ng Diyos. Ang tawag doon, replacement theology. Ang sabi rito, kailanman hindi tinakwil ng Diyos ang bansang Israel. Amen. At ang sabi ni Pablo, dito po sa ating binasa, ang katunayan, ang sabi niya, ako, si Pablo, ang sabi niya, ako ay isang Israelita. Nakakilala kay Kristo. Therefore, hindi tinakwil ng Diyos ang bansang Israel. Ang sabi niya, inugat niya yung kanyang lahi. Ang sabi ni Pablo, ako ay mula sa angkan ni Abraham at lipi ni Benjamin ay naligtas nang siya po ay sumampalataya kay Kristo, kapares din po natin. Ang paliwanag ni Pablo, hindi nakamta ng lahat ng mga Hudyo or majority ng mga Hudyo ang kaligtasan dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo o dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ibig sabihin, tinanggihan po nila ang kaligtasang inaalok ng Diyos kay Kristo. Subalit ang sabi ni Pablo, ang Diyos may plano sa mga Hudyo. May nalabi pang mga Israelita, ang tawag doon, remnant,
na nagtiwala at magtitiwala kay Kristo presently, yung mga Hudyo, ang tawag Messianic Jews, ang bilang po nila ngayon ay more than 100,000 na mga Hudyo na nagtiwala na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mamayang hapon, makakasama po natin sila, some of them. Amen. Sa Bataan People Center, magpupuntahan po yung mga Hudyo, including yung ambasador ng Israel. Magpupunta. Amen. The mystery of the Jews to the world. Ang lahi po ng mga Hudyo, ang bansang Israel, ay isang misteryo. Ang mga Hudyo ay isang himala. There was an empire na ngayon wala na. Ang imperyo ng Prussia. And later on, naging Germany. Ito ay isang makapangyarihang empire, kaharian. Si Emperor Frederick the Great, once upon a time, naging emperor ng Prussia. He often would test yung kanyang pastor o chaplain na mga tanong tungkol sa Biblia. Madalas, tatanungin ng emperor, ng hari, ang kanyang pastor tungkol sa Bible. Sasabihan niya ito, yung sagot sa kanya mga tanong na sasabihan niya na, Pastor, maikli lang ang sagot ha. Busy ako. Emperor ako. At yung mga panahon na yun, nananakop sila. Makapangyarihan sila eh. Halos yung buong Europa, nasakop nila. Including Russia, nasakop nila. Yung Ukraine, sinakop nila yan. Yung Germany, marami silang bansang nasakop. Isang araw, nagtanong ang hari doon sa kanyang pastor, nagtanong itong si Emperor Frederick the Great, nagtanong siya sa kanyang pastor, ang sabi niya, Pastor, in one word, sa isang salita, isang kataga, bakit ang Biblia ay salita ng Diyos? Palagay niyo bakit? The chaplain replied, ang sabi ng pastor, sa tanong, Pastor, ano ba ang patunay ng Biblia ay salita ng Diyos? The chaplain replied, Israel, Your Majesty, the people of Israel. Mahalahari, parang kapampangan ha. Ang Israel po, ang patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos in one word. Ang sabi ni Mark Twain, si Mark Twain, mga kapatid, ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi po siya naniniwala sa Bible. Subalit nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ang mga Hudyo ay nananatili pa rin bilang mga Hudyo. Yung kanyang race, yung kanyang lahi. Ang sabi ni Mark Twain, in fact,
the Jewish population is only 1/4 of 1% of the global population. Wala pang 1%. Ang sabi ni Mark Twain, writer ito si Mark Twain. Kung nag-aaral kayo nung kayo ay high school ng literature, ma-encounter niyo to si Mark Twain, di ba? Poet ito, writer. Marami siyang librong sinulat. Pero hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala sa Bible. Ang sabi niya, nung dinescribe niya ang mga Hudyo parang isang butil ng buhangin. Isang butil ng buhangin sa isang madilim na bituing naligaw sa kalawakan, sa Milky Way. Sabi niya, hindi sila dapat pag-usapan. Subalit, laging pinag-uusapan, laging naririnig sa balita. Sila ay kilala sa mundo gaya ng mga tanyag na lahi, maliit na bansa, subalit napaka-importante, nagtataka siya. Sila naka-imbento ng atomic bomb, si Albert Einstein. Yung Levi's na suot nyo, ang gumawa, ang mga niyan, si Levi, ang apelido galing sa lahi ni Levi. Si Gordon, Hudyo, yung lahi niyan, si Gordon. Yung si Senator Dick Gordon, lahi niyan, Hudyo. I don't know kung pupunta rito, pero yung kanyang ibang mga kamag-anak ata pupunta sa event mamaya. Si Dick Gordon. Ang sabi ni Mark Twain, kilala sila sa mundo gaya ng mga tanyag na lahi. Sino yung manager ni Pacquiao? Yung Hudyo yun. Manager dati, yung manager ni Pacquiao. Napakaraming matatalino at dakilang tao ang galing sa lahi nila kahit sila ay hindi marami. Biles nga sila Ang sabi ni Mark Twain, Egypt, Babylon, Persia, Iran, ngayon, naging mga dakila at makapangyarihang mga imperyo, mga bansa, subalit ngayon wala na. Ganyan din na nangyari sa empire ng Greece at Roma. Nakitang lahat ng lahi ng mga Hudyo, ang mga bansang ito na makapangyarihan at sinakop pa sila. Ito mga Hudyo, ang sabi ni Mark Twain. Ang mga Hudyo, subalit ang mga Hudyo ay naligtas, they survive. Sila ay nanatili, sila ay na-preserve at remain. Ang lahat, ang sabi ni Mark Twain, ang lahat ay may katapusan, subalit ang lahi nila ay parang hindi namamatay. Lahat ng puwersa sa mundo ay nawawala, subalit sila'y nananatili. Ano ang sekreto? Bakit ang lahi nila ay immortal? Ang sabi ni Mark Twain. Last time ay medyo tinalakay natin ito. Bakit ba tayo, why pray and bless Israel? Mamaya, pupunta tayo doon. Sana makapunta tayo lahat. Una, ang himala ng ito ay naging bansa, ang bansang Israel. Sumulat si Propeta Isaiah 2,500 years ago. Ito yung mga panahon na ang bansang Israel ay sinakop ng Babylon. Ngayon, Iraq. Yung Babylon, ngayon, Iraq At portion ay sakop ng Syria. Ang sabi niya, ito yung mga panahon na si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dinala dun sa Babylon.
Ang sabi ni Propeta Isaiah ay ganito, sinong nakarinig, he prophesied. Sinong nakarinig at nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain in one day? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sinulat ito ni Propeta Isaiah more than 2,500 years ago. Mula noon, nang sila ay sinakop ng mga Babylonians, ang mga Hudyo ay inapi, pinagtabuyan sa lahat ng bansa. More than 100 nations. Here in the Philippines, may mga Hudyo. May sinagog nga sila dyan sa Makati. Ang present population nila, hindi ito exact, more than 100 mga Hudyo. At mga businessman ito, member ito ng mga Makati Business Club. Mga Hudyo. Yung jewelry business sa May Kawayan, Bulacan, jewelry, ang nagturo doon, mga Hudyo, sa mga kababayan natin. Mga Hudyo. And since then, nung panahon ni Propeta Isaiah, na-scattered na sila. Inapi. And then, nung 70 AD, almost 2,000 years ago, nung panahon ng Roman Empire, nung panahon ni Kristo. Nung 70 AD, ibig sabihin, 70 years after ni Jesus Christ, ipanganak si Kristo, 70 AD. Almost 2,000 years ago, winasak ng Roma ang Jerusalem. At yung templo, sinunog nila, winasak nila. Kaya ngayon, walang temple 2,000 years na walang temple. But ngayon, plano na muling itayo ang temple. Plano ng mga Hudyo. And since then, hindi na sila naging bansa. Dating makapangyarihan, pinakamayamang bansa nung panahon ni Solomon, ni David, 3,000 years ago. Para silang Amerika nung panahon na yon, makapangyarihang bansa, natatakot ang mga kalabang bansa sa kanila, makapangyarihan sila, mayaman, napakayamang bansa. Subalit, dahil sa kasalanan, sila ay nawasak at napahamak. Yan ang resulta ng kasalanan, mga kapatid. Sila ay naging alipin, nagdanas ng gutom, ng hirap. Sila ay inapi. Ang sabi ni Josephus, a Jewish historian, sa tindi ng gutom, noong mga panahon na yon, pinatay ng mga Hudyo ang kanilang sariling mga anak na sanggol para may makain at maligtas sa kanilang buhay. Ganyan yung paghihirap nila. Ang sabi ng Biblia, kaya medyo mahigpit yung security. May security protocol mamaya. Kasi may mga Hudyo na darating. Posibleng nag-iingat. Ang sabi ng Biblia, ang Israel ay magiging bansa muli. Yun ang sabi ni Isaiah. Yun ang ibig sabihin. 2,500 years ago.
nang sinabi ng Diyos na ang Israel magiging bansa muli, ang propeta Isaiah hindi makapaniwala. Ang sabi niya, Lord, imposible ata yan. Impossible. Sapagkat ang isang lahi na pinalaya sa sariling bansa at tinaboy sa lahat halos na bansa ay imposibleng makabalik na. O ang isang bansa na nawala sa mapa ay muling maging bansa muli, imposible. Sapagkat marami mga lahi noong panahon nila Daniel, nila Isaiah, noong panahon nila Solomon, ngayon wala na. Wala na. Kaya sabi ni Isaiah, Lord, imposible ata yan. Dahil walang bansa o lahi in history matapos na exile, na disperse sa lahat ng bansa all over the world, ay yung kanilang national identity o lahi will still remain. Imposible yan, Lord. Example, ang mga Pilipino, kapag tayo ay tumira sa Amerika o sa ibang bansa, paglipas lang ng ilang panahon, Amerikano na. Yung culture natin, makakalimutan. Yung national identity, wala na. As a Pilipino, kapag yung mga Pilipino natirang sa Amerika, especially yung mga anak-anak, mga naging anak na. Kaya ang tanong ni Isaiah kay Lord, sinong nakarinig ng ganyang bagay? Ipapanganak ba ang lupain in one day? Ilalabas ba in a moment ang isang bansa? Lord, imposible yata yan. Subalit, yung imposible, naging posible sapagkat ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Noong Mayo 14, 1948, matapos ang higit 2,000 taon na sila ay napadpad sa lahat ng bansa, na-disperse, ang imposible ay nangyari sa loob ng isang araw. Naging bansa ang Israel na nagkaroon ng botohan sa United Nations. Noong panahon na yon, ang chairman o president ng United Nations ay si Carlos P. Romulo, isang Pilipino. Nanalo sa botohan. Sa United Nations, ang panukala, ang Israel ay maging bansa at yung boto ni Carlos P. Romulo, isang Pilipino, yun yung deciding vote. Tayo kasi ang score eh. Kung hindi bumoto, yung isang Pilipino, mga kapatid, walang Israel ngayon. It was because of Carlos P. Romulo. Yung anak niyan ay naging board of director ng bangko, ng DBP, na pinagtatrabuhan ko before. At si Bert Romulo, naging senador din ito, yung anak niya. Pinagpala yung kanya. Because of his love sa bansang Israel, pinagpala itong si Carlos P. Romulo. Nakwento ko na ito sa inyo last time. Mahaba yung kanyang resume eh. Himala na naging bansa. Bakit kaya? Sa Bible, pag binasa mo ang Bible, wala kang mababasa ron, the God of the Philippines. Wala kang mababasa ron, the God of America. The God of UK. Ang mababasa mo ron, the God of Israel. Ang Diyos ng Israel. Yun ang mababasa mo sa Bible. Bakit natin sila ipapanalangin, ibe-bless? That's why pupunta tayo doon. To bless Israel. Ano po ang dahilan? Sa bawat minuto
ang Israel ay manatiling bansa, ito ay himala. 3,000 years ago, King David built Jerusalem as the capital of Israel. And during its long history, Jerusalem has been destroyed twice, once by the Babylonians and then by the Romans. During the time of Jesus, it was pinaligiran 23 times ng mga kalabang sundalo, attacked 52 times, and captured and recaptured 44 times. But until now, yung bansang Israel, yung kanya lahi na pe-preserve. Sino kaya nagpe-preserve? Yung Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya ang tawag sa Diyos Diyos ng Israel The God of Israel. Ito ang dahilan, mga kapatid. Jeremiah chapter 31, I will read in verse 35, and then itong verse 36, ang sabi rito, si Yahweh ang naglagay, ang Diyos ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa gabi. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 36, ang sabi rito, habang ang buwan, ang kaayusan, ito'y mananatili. Ibig sabihin, habang may buwan, habang may araw, habang may bituin, hindi mawawala kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Palakpakan natin si Lord. Dito po sa mapa, dito po sa illustration na aking papakita, pansinin po natin. Bawat minuto, Israel ay manatiling bansa ay himala. Miracle. Mapa ito ng gitnang silangan. Yung mga green, mga Muslim na bansa, mga Arabo. Mga Arabong bansa ito. Nakikita nyo ba Israel? Nakikita nyo? Yung maliit, yung tuldok. Ayun nakikita nyo yung tuldok? Yung red, Israel. Pero sabi ng mga Muslim, occupier, ito mga Hudyo. Diba? Sa media, yun ang at pinaniniwalaan yan. Even ng mga Kristiyano. Marami ngayon sa Amerika nagrarally, sinusuportahan yung mga Muslim. At kinokondem yung mga Hudyo. Nakakatawa, di ba? Marami ngayong fake news Fake news. 1/6 of 1% ng lupain ng mga Muslim. Wala pang 1%. Alam niyo po ba, Gaza Strip, parte yun ng Israel Mamaya, may kwento dyan Kaya lang, kulang tayo sa panahon, Pansinin niyo. Yung Israel, ang land area dito, 20,770 square kilometers. Halos kasing laki lang ng Central Luzon. Central Luzon, Bataan, Pampanga, Zambales, 7 provinces yan Kasing laki lang ng Central Luzon, yung Israel. Pero, yung mga Muslim na bansa, ang land area nila, 13.4 million square kilometers or more than 649 times ng land area ng bansang Israel. And yet, yung Israel, mananakop. Di ba? Ang daming naloko buong mundo. Sino ba yung manloloko? Satan is a liar and the father of lies. At nakakalungkot, maraming Kristiyano naniniwala. Nagrarally nga yung mga estudyante sa Harvard, mga Kristiyano.
nag-aaral para maging pastor, nagrarally. Kinukundina ang Israel. Mga magpapastor ito sa Harvard. Kaya si Trump, tinanggalan sila ng budget 100 million. Tinanggalan sila. No? Ang population ng bansang Israel presently ay more than 6 million Diyan, 5.9 million. Pero yung mga Muslim na bansa, ang population nila, 2.1 billion. 2.1 billion. Hindi matalo-talo. Ba't kaya? Ano ang dahilan? Ang Diyos nila, yung Diyos ng Israel. The God of Israel. Ang Diyos ni Isaac, Abraham, Jacob, yung Diyos natin, yun ang Diyos ng Israel. Makapangyarihan. Kaya tayo, kahit anong problema, still nakakatayo Di ba? Kahit anong problema meron tayo, basta mananampalataya ka lang sa Diyos ng Israel. Ang global population, kasi marami pong mga Hudyo still scattered all over the world. Sa Amerika, more than 7 million ba? More than 7 million pa mga Hudyo sa Amerika. Sila'y kumokontrol ng banking, insurance, business, mga manufacturing industry. Sila'y yung mga Hudyo. Pag umalis yung mga Hudyo sa Amerika, bagsak yung economy ng Amerika. Bagsak. Levi's. Hudyo yan. Ano ho? Mula na naging bansa. Ito pa. At ito, tingnan gaano kabait ang mga Hudyo, ang gobyerno ng Israel. Mismo, sa bansang Israel, may mga nakatira na 1.2 million na mga Arabo, mga Muslim. Pero pagka yung mga Hudyo, nandoon sa mga Muslim na bansa, papatayin. Magaganda ang buhay ng mga Arabong Muslim sa Israel. 1.2 million population. Mula nang naging bansa ang Israel noong May 14, 1948, mayaman pa sa langis itong mga Muslim, Suportado halos ng lahat ng bansa. Pag nagkaroon ng mga botohan sa United Nations, boboto in favor ng mga Muslim. Iko-condemn nila ang mga Hudyo, including yung Philippines. Nakakalungkot ngayon, yung gobyerno natin. Sana mabago yan. Yung yung sundalo ng bansang Israel ay 750,000 lang. As against yung mga sundalo ng mga Muslim na bansa, 12.8 million. Paano ka mananalo? Di ba? Israel, victorious since 1948. Naging victorious sila sa 19 wars and other wars are still ongoing. Ano po? Why pray and bless Israel? Command ito ng Lord. Utos. Sabi mo sa katabi mo, utos ng Diyos. Kaya pupunta tayo mamaya roon. Sana, I hope, I encourage you. Hindi tayo pupunta roon dahil kay Marikaymo. Artista yun, si Marikaymo, siya ang host. Pupunta tayo doon kasi susunod ako sa Diyos. Diba? Ang sabi rito, idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. May pangako. Gusto nyo bang yumaman? Guminhawa? Pagpalain ng Diyos? Pagalingin sa inyong mga sakit? May pangako Sila'y giginhawa. Yung word na prosperity, it covers
blessing ni Lord, body, soul, and spirit, sila'y giginhawa sa nagsisiibig sa iyo. In Psalm 122 verse 6, ang sabi ron, pray for the peace in Jerusalem. In Hebrew, it means Sha'alo or pray, Shalom, peace, Jerusalem, Jerusalem, or pray for the peace in Jerusalem. Psalm 122 verse 6. Ang ibig sabihin ng word na Jerusalem ay manalangin sa may-ari, tagapagtanggol, tagapagligtas ng Jerusalem. Ano ipapanalangin? Ipapanalangin na magkaroon ng kapayapaan, shalom, sa Jerusalem, sa Israel. At ang Israel, ang mga Hudyo makakilala kay Kristo, sapagkat si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. That's why we are praying for the peace in Jerusalem. Nakakabit sa Jerusalem ang ngalan ng Mesaya, si Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. When we are praying, Lord, save Jerusalem. Lord, save His people. Lord, pagpalain mo mga Hudyo. We are proclaiming, pinuproklama natin, kasama ng Diyos, sa salitang Hebreyo ng Jerusalem, na ang ebanghelyo na si Kristo ay tagapagligtas ng Israel. Nakukuha niyo po? Amen. Why pray for Israel? Sila po ang pinakaaping lahi in history. Halimbawa, ito, lagi nyo lang naririnig, every time na nagtuturo tayo regarding the nation of Israel during the Second World War, more than 6 million na mga Hudyo ang pinapatay ni Hitler. Pinasunog ng buhay doon sa mga, oven, nilason, ni-rape. Sa Europa, noong 3 days ago, may napanood akong documentary film. Yung mga Hudyo sa Europa ay yung kanilang mga anak, kasi hinuhuli sila dadaling sa concentration camp, papatayin. Ang plano ni Hitler, yung Second World War, patayin lahat ng mga Hudyo. Yan ang plano ni Hitler. Yung natira lang ng mga bata na mga Hudyo ay 11%. Ang daming 6 na milyon ng Hudyo pinapatay. At purihin si Lord, yung president natin ng mga panahon na yon, si Quezon, kinupkop mga Hudyo. Tayo lang ako mga close to 2,000 na mga Hudyo. Dinala doon sa Samar. Nakiusap sa lahat ng bansa. Sa Asia. Hindi sila tinanggap. Nakiusap sa mga bansa sa North America. Papatayin sila Dito dinala, pumayag yung presidente natin, si Quezon. Kaya si Quezon, pinagpahalaan ni Lord pinagpahalaan ni Lord. Yung lahi ni Quezon. Kaya mamaya medyo mahigpit yung protocol. Yun ang reason. Ayan. Pang-apat, ito ang dahilan kung bakit tayo dapat manalangin, makiisa. Gusto niyo bang pagpalain? Pagpapalain ang magpapala sa Israel. Ang sabi ng Bible, ganito. Genesis chapter 12, verse 3. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Ang sabi ni John Milton sa kanyang tula na Paraisong Nawala, Paradise Lost, ang sabi niya, ang pinakamakapangyarihang sandata ni Satan ay gawing tayong kulang sa kaalaman.
Yan ang sabi in Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan napapahamak dahil sa kulang sa kaalaman. Magkukwento po ako sa inyo ng konti, narinig nyo na ito siguro. Nung ako po ay bata, madalas, yung father ko, nagkukwento tungkol sa Israel. Naalala ko yung kwento niya, tungkol kay General Moshe Dayan. Ayan siya. Actual picture. Nung si General Moshe Dayan, he led yung Israeli Defense Force when they recaptured yung Wailing Wall sa Jerusalem. 2,000 years after, 2,000 years na ito, nasa kamay ito ng mga Arabo, mga Muslim, umiiyak siya. Pagkatapos ng 6-day war noong June 1967, si Moshe Dayan, my father, kinukwento niya, yung father ko, naalala ko yung kwento ni tatay, itong si General Moshe Dayan, kinukwento niya sa akin, ito ay bulag, yung isang mata, one-eyed general, ginamit ng Diyos para mabawi ang Jerusalem, the holiest city, holiest site, para sa mga Hudyo. Ang sabi ni tatay sa akin, hindi matatalo ng mga Arabo, ng mga Muslim, ang Israel, kahit pagtulungan pa ng lahat ng mga Arabo. Sabi niya ganito, dahil bayan yan ng Diyos. Hindi nagbabasa ng Bible, yung tatay ko. Pero nagbabasa siya ng mga books about Israel. Kaya sa bahay namin, dami libro. Ang libangan namin, ng mga maliliit kami, magbasa ng libro eh. At kasi si tatay, yung Reader's Digest namin, buwan-buwan meron kami, Newsweek magazine. At may libre pa, may book pa yung father ko, yung Raid at Entebbe. May libro pa. Nabasa ko yan. Yung Raid at Entebbe, siguro mga 150 pages. Pagka nagbabasa ako ng libro, pocket book, mga 2 to 3 days. Yung tatay ko, isang araw lang pag nagbasa. Kinukwento ko lang sa inyo. Hindi po ako nagyayabang. Ito po yung aming ugali noon. Yung aming hilig, reading books. Nabasa ko ito nung Redet Entebbe. May libro ito ni tatay, nabasa ko ito. Tungkol ito sa himalang pagsagip ng mga sundalong Hudyo sa mga atletang Hudyo na kinidnap sa Munich Olympics noong 1972 sa Germany. Kinidnap sila. Habang may Olympics, kinidnap sila. Sinakay sa eroplano, dinala sa Uganda, sa Entebbe para patayin. And then, nirescue sila ng mga sundalong mga Hudyo. Now, hindi ko malilimutan yung sinabi ng tatay ko Sabi niya sa akin hindi sila matatalo dahil kababayan sila ni Kristo. Hindi kami nagbabasa ng Bible, yung family namin. Ngunit yung mga kwentong ito, nagsilbing punla para mahalin ko ang bayang Israel. At purihin si Lord, may plano pala si Lord sa buhay ko noong 1984, na born again ako, nakakilala kay Kristo. Ako ay naging pastor at noong 80s, noong late 80s, mga 87, 88, sinumulan kong ipanalangin ng Israel. May mga time halos everyday May mga time na halos sa isang oras, pinagpipray ko ang bansang Israel May mga time umiiyak ako At yung biyaya ng Lord naranasan namin dahil may tatay ako na nagmamahal sa Israel. Yung father ko, naghihingalo, mamatay na dito sa Bataan General Hospital.
mamamatay na lang, kumilala pa kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kapatid, di natin to kayang tapusin, at 11:45 na, meron pang 3 pages ito. Tutuloy ko siguro next week. Amen. At purihin po si Lord. At tayo po tumayo, pag-pray po natin, mag-pray po tayo. Mag-pray po natin ngayon yung mga taga Myanmar, China, Thailand, Thailand, yung isang building parang parang tokwa na bumagsak, durug-durug. Made in China pala, yung nakita niyo, Made in China pala yun. Yung building na yun. Ang mga contractor, mga Chinese. Pag-pray po natin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming pong pinag-aralan. Meron kaming utang na loob sa mga Hudyo. Sapagkat kung wala po ang mga Hudyo, wala kaming kaligtasan. Kung wala ang mga Hudyo, walang Bible. Kung wala ang mga Hudyo, walang tagapagligtas, sapagkat si Kristo ay isang Hudyo. Kaya nga po, Panginoon, mamahalin namin ang lahing ito. Sapagkat sa Bible, ang Diyos, ang tawag sa Diyos ay the God of Israel. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ay walang tinatangi, mahal niya ang lahat, ngunit meron siyang covenant. Meron siyang kasunduan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na through Abraham, sa kanyang lahi kay Kristo, ang mga tao ay kikilala sa Panginoon. Pag tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, Lord, bless Israel. Sabihin natin, Lord, bless Israel. Lord, pagpalain mo ang mga Hudyo. Alam niyo po, habang sinasabi natin yan, yung blessing, yung presence ng Diyos sumasa atin. Pag sinasabi natin, Lord, bless Israel. Lord, we pray for the peace in Jerusalem. Lord, dalangin namin ang kaligtasan ng mga Hudyo. Sige, sabihin natin, Lord, bless Israel. Lord, pagpalain mo mga Hudyo. Dalangin namin ang mga Hudyo makakilala kay Kristo. Panginoon, dalangin namin, Lord, that they will come to know Jesus as Lord and Savior. Dalangin namin ang mga Hudyo still scattered all over the world in America. Sila po ay magsibalik na sa bansang Israel, sa promised land kung saan sila po ay pagpapalain mo. At dalangin namin ang mga Kristiyano, ibigin, mahalin ang Diyos ng Israel. Mahalin namin ang mga Hudyo. Ipag-pray namin ang mga Hudyo. Salamat po at dalangin namin sa iyo ang gawain mamaya alas 4 hanggang alas 7 kung saan gawain upang i-bless ang Diyos ng Israel. Ipanalangin ang mga Hudyo. We pray, kami po ay magpunta at makisama. Sapagkat ang sabi mo, ang pangako mo ito, kung pagpe-pray namin, kung makikiisa kami, Lord, na ipanalangin, kung makikiisa kami sa mga kapatid naming Hudyo, ang sabi mo sa Genesis chapter 12 verse 3, pagpapalain mo ang magpapala sa bansang Israel. Ngunit, susumpain mo ang sino mang susumpa sa bansang Israel. Hindi po kami pwede maging passive. O sasabihin namin, wala akong pakialam sapagkat, Lord, ano man ang mangyari sa mga Hudyo sa bansang Israel, apektado kami. Apektado ang buong mundo. Apektado ang bawat kaluluwa dito sa mundong ito. Salamat po. Dalangin po namin ang mga Hudyo makakilala kay Kristo sapagkat kung sila po ay makakakilala kay Kristo, ang sabi sa Biblia, magkakaroon ng revival sa buong mundo. Yan ang susi
sa revival. Yan ang key para magkaroon ng revival. Ang mga Pilipino, ang mga tao, ang mga taga-Bataan ay makakilala kay Kristo. Yan ang susi para pagpalain ng Bataan, para pagpalain ng Pilipinas. Hindi po ang politics. Ang susi ay manalangin sa Diyos ng Israel at pagpalain namin ang bansang Israel. Salamat po, purihin ka. Lahat ng ito ay amin na nga pong hinihingi, siniselyuhan. Lord, na banal na dugo ni Kristo, we pray sa Diyos ng Israel, sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay muling tumayo para po sa ating panalangin sa ating mga handog. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong mensahe sa amin ngayong umaga nito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay nakarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, lalo na po patungkol po sa iyong bayang hinirang ng Israel. Sama-sama po kami, Panginoon, bilang isang pamilya, bilang isang kongregasyon, na nagpapasalamat po sa iyo, Diyos, sapagkat patuloy mo po kami tinuturuan at ibinubukas mo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga mata, ang aming puso, Panginoon, sa pagmamahal po sa Israel. Thank you, Lord God, at sama-sama po kaming nagsasabi, Panginoon, na we bless Israel and we pray for the peace of Jerusalem. Sa umaga pong ito, Panginoon, muli po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at pagpapala mo po sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for the opportunity na kami po ay makapagbibigay, Panginoon, para po sa iyong gawain. Ang lahat ng aming mga handog, Panginoon, ang aming pong mga ikapo ay para sa iyo, Panginoon. Galing po ito sa iyo at muli po namin itong ibinabalik bilang aming pagsamba at pasasalamat sa iyo. Kinikilala namin, Panginoon, na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Wala po kaming magiging kakayanan upang maka-accumulate, Panginoon, ng wealth na ikaw rin po, Panginoon, ang siyang nagbigay. Salamat, O Diyos, sa bawat pamilya na narito ngayon. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Ang mga handog po namin, Panginoon, ay tanda po ng aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Magamit po ito, Panginoon, upang lalo pong makaabot po kami sa mga ibang tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa iyo. At mapalaganap, Panginoon, magamit po ito sa iyong gawain. Salamat, O Diyos, at sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba. Tangi lamang sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Para po sa ating announcements, prayer meeting po every Wednesday, 6:30 p.m. dito po sa BDF Church.
prayer and fasting po. Tapos, Sunday service po. Meron po dito sa BDF Church and meron din po sa Cadre Church, and sa mga hindi po makaka-attend, meron din po tayong CHTM live feed sa Facebook. Men's Fellowship every Saturday, 6:30 a.m. Makipag-cooperate na lang po tayo kila Pastor, kila Tatay Dome. Next naman po, Women's Fellowship every Saturday din po, 2:30 p.m. Makipag-coordinate na lang po kay Nanay Aida. Sa Saturday daw po, dito po sila. CHTM Worship Team Practice every Saturday po, 4 p.m. to 7 p.m. 4 p.m. po nag-i-start sa aming mga trainees. Next naman po, Kids Zone every Sunday, habang nag-aaral po tayo ng salita ni Lord dito sa harap. Doon din po sa kabila, meron po tayong Sunday School. Doon po may mga teachers na tinuturuan yung mga anak po ninyo about kay Lord, and may mga activities din po. Next naman po, sa ating, para sa ating youth camp, ang ating pong registration ay ongoing pa rin po. Ang registration fee po natin ay 150 pesos. Gaganapin po itong ating youth camp na may team na Stay Connected sa April 17 to 19, 2025 sa Release Farm, Dangkol, Balanga City, Bataan. And next week po, meron po tayong youth gathering, April 6, 2:30 p.m. dito po sa BDF Church. And ano nga po ba yung para sa mga kabataan po natin? Inihikayat po namin kayo, especially po sa lahat po ng sasama sa ating youth camp. Dahil next week po, April 6, magkakaroon po tayo ng pre-camp. Dito po sa pre-camp naman, pwede na po tayong gumawa ng flag making, ng yell, and doon din po i-announce yung mga things to bring and what to expect sa ating youth camp. And ongoing pa rin po yung ating fundraising para sa ating youth. Maraming salamat pa rin po sa patuloy pong tumatangkilik. Maraming salamat din po sa mga ibang tumutulong sa sponsors po ng aming youth camp. And sa amin po, sa mga gusto pong magpatatak ng t-shirt, gantong t-shirt po, pwede po kayong magbigay sa amin. Kapag ka po magpapatatak lang kayo, pag may dala po kayong t-shirt, ang bayad po is 70 pesos. And kapag ka naman po sa amin kayo bibili mismo, 200 pesos po siya. And ito po, lahat po ng mabebenta namin na t-shirt ay magpuproceed po lahat para sa ating youth camp. And sa mga magulang po na gustong bumisita sa darating nating youth camp, pwede po kayong makipag-coordinate sa aming mga youth coordinators para po alam namin kung anong oras kayo pupunta. And yun lamang po. Later po, yung Bataan Bless Israel, mamaya pong 4 p.m. to 7 p.m. magkita-kita po tayong lahat. Ang attire po natin is plain white t-shirt po. Yun lamang po, and God bless. Amen. Hallelujah. So inanyan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating closing prayer. Pwede po bang maghawak-hawak po tayo muli ng ating mga kamay? Ayan. Bilang pagpapakita ng pagmamahalan nating magkakapatid sa Panginoon. Sige po, tayong lahat ay manalangin, lumapit sa ating Diyos. Matalastas. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa amin, Lord God. Panginoon, dalangin nga po namin, O Diyos, muli sa buong linggong ito, Panginoon, ng aming mga buhay. Dalangin po namin ang pagsama niyo po sa amin, O God. At tulungan niyo po kami na wag po namin kakalimutang ipanalangin ang bansang Israel. At tunay nga, O Diyos, na kapag ginawa po namin yun, Lord God, mayroon po kayong kalakip na pangako, Panginoon Diyos. Kaya nga po, Lord,
Sa bawat pananalangin namin, wag po namin kakalimutang ipagdasal ang bansang Israel, Lord God. Hindi lamang po ang bansang Israel, maging ang bansa namin, Pilipinas, Lord God. Panginoon, salamat po sa mensahe mo, Panginoon, na patuloy, Lord, na nagbukas ng aming mga isipan, na ang Israel ay dapat po namin isama sa aming panalangin, Lord God. Dalangin din po namin sa iyo, Diyos, na ang gawain niyo mamaya, Panginoon. Salamat dahil binigyan niyo po kami ng pribilehiyo para po makadalo sa gawain na iyon, Panginoon Diyos. Dalangin din po namin sa iyo, Lord, ang buong linggong ito, ang lahat po ng magsisipagtrabaho, maghahanap buhay, magsisipag-aral, Panginoon, mga nasa tahanan. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong banal na spirito ang sumama po sa amin, O God. At patuloy nga po, Panginoong Diyos, na ingatan niyo po ang aming mga pamilya, ang buong sambahayan namin, Lord. Ilayo mo po sa sakit at karamdaman. Aming Ama, dalangin po namin ang iyong pagsama ay parati mong ipagkaloob sa amin, O Lord. Salamat, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ay nararapat lamang na para sa iyo, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumamba sa ating Diyos. Sabay-sabay